Yes, again, alright mga minamahal. Alicia ninyo, nagbabalik muli para sa ating panibagong video. So, eto, oo, syempre parang napikon na itong si Trillanes kasi medyo paepal eh, 'di ba? Paipal. Sorry kasi mga minamahal, alam nyo naman 'di ba, na Bisaya si Mima. So, medyo pa-FC, oo, feeling close, bida-bida, papansin, 'di ba? Ito nga pong si John Vic Rimulya. Siguro lahat na lang ng pa-interview pinasok na nito para kuminang yung kanyang pangalan. Kahit naman kuminang yung pangalan mo, kahit naman maging shine bright like a diamond yan, hindi pa rin mawawala sa mamamayang Pilipino na meron kang trabaho. Ang gawin mo, magtrabaho ka, hindi puro araw-araw press. Kung sa tingin mo mananalo ka sa puso ng mga Pilipino. Yes! Mga minamahal, aminado tayo na, hoy, hindi yes naman nanalo si Rimulya. Sabi ko, yes, aminado tayo na itong si Rimulya, abay nagpapapansin. Dito nga po sa administrasyon, gulat kayo, no? Sabi ko, mananalo ba itong si Rimulya? Yes! Pero hindi. Diba? Kung ako lang yung tatanungin, mas gusto ko pa din itong si General Torre. Anyway, okay. Itong si John Vic Rimulya, goods naman siya, pero not totally goods. Kasi, ang dami pong mga kumakalat na balita ngayon, mga unresolved killings, may mga pugante, na malalaking tao na hindi pa nahuhuli, 'di ba? May mga pamilyang humihiyaw ng hustisya, 'di ba? So, kailangan dapat, yun muna, ang atupagin, ang asikasuhin, ang bigyan ng pansin. Hindi yung sumuko si Revilla, papres ko ng todo itong si Hitad, no? Wow, ganito ganyan, katawagan ko yan, yes, magkaibigan kami niyan, pero hindi namin bibigyan niya ng special treatment. Nagtour pa sa kulungan ni Bong Revilla. Diyos ko naman. Tama ba yun, mga minamahal? Anyway, alam naman natin na naghahangad to ng posesyon itong si John Vic Rimulya. Pero sana man lang, no, unahin mo yung trabaho mo. Kaya hindi napigilan ni Trillanes na magsalita. Sabi niya, pigilan ng araw-araw na press con at maagang ambisyon sa 2028. Nasaan ang mga pugante? Ang DILG ay para sa peace and order, hindi para sa politikong forma. Naalala ko tuloy kung paano nila pinulitika, no, itong si General Torre. Nakakagigil, nakakainis, nakakapanggalit, 'di ba? Kasi natutunugan daw na itong si Torre, abay tatakbo daw, ganyan-ganyan. Hindi pa naman nag-decide si Torre na tatakbo, natunugan lang nila. Abay inaatake na nila, parang kay Vice Ganda. May matunog daw, natatakbo daw si Vice Ganda. Kahit hindi naman siya tatakbo, inaatake siya. Parang ganito din kay Torre. Kasi si Torre kasi, nahuli ba naman si Digong? Nahuli si Kibuloy? Mga malalaking tao nahuli? Achievement na yun. Oo. Kaya parang naiinggit sila. Tingnan niyo, no? Ginawa nila kay Torre. 'Di ba? Talagang sinipa malala. Biruin nyo ba naman kasi, meron kasing issue itong si John Vic Rimulya tungkol sa 8 billion firearms procurement. Na gusto niya talagang anuhin niya si Torre. Yung diktahan niya, kaso si Torre hindi naman madidiktahan yan Sabi nga ni Torre, bakit tayo bibili ng mga panibagong materials? Bago pa naman yung mga baril natin, ang dami pa naman natin yan. 'Di ba? Ngayon ay siguro nagalit after ilang weeks etong si General Torre, abay pinatalsik nila, 'di ba? Unceremoniously yung pagpapatalsik kay General Torre, like hindi alam ni General Torre tanggal na siya. Tapos malaman-laman namin na yung Napolcom inisyuhan siya ng optional retirement. Nako, General Torre, wag kang papayag. Sa optional retirement na yun, bibigyan mo ng 4-star itong si Nartates. Nako, paghirapan niya yan. Parang ibinigay mo ng walang kahirap-hirap yung ranggo mo sa kanya. Hindi. Hayaan mo siyang maging general na na pikoy, 'di ba? General ng kapulisan na wala namang star. Syempre, mas masakit 'yun, no? Yung tipong acting PNP chief ka tapos wala ka man lang achievement.
'Diba? Eh, paano kasi? Si Nartates, bata yan. Mga minamahal ni John Vic Remulla. Kaya niyang kontrolin. Eh, itong si General Torre, hindi niya makukontrol eh. 'Di ba? Kung ano talaga yung nasa puso't isip ng General Torre na tama, yun yung sinusunod niya. Pag mali, bakit kita susundin? Sino ka ba? 'Di ba? Ngayon, buti na lang din na merong tawag dito, merong pasaring. Itong si Trillanes, sabi niya, tigilan ng araw-araw at maagang ambisyon sa 2028. O, nasan daw yung mga pugante? Uulitin ko. Sabi niya, ang DILG para sa peace and order, hindi para sa politikang forma. Binabasa ko kasi mga minamahal. May laptop tayo dito. Pero nilalagay na lang natin dyan, oh. Yan, para makita ninyo. Ah, 'di ba? Tama nga naman. Ano ba yung achievement ng DILG ngayon? Yung mga high profiles nga na nalilink dito nga po sa mga malalaking criminal allegation, tingnan ninyo, it remains unresolved. Oh, for example, yung kay Bantag, 'di ba? Oh, naalala niyo, the former Bucor chief na talagang nailik dito nga po kay Percy Lapid killings. 'Di ba? Tingnan ninyo, has evaded arrest for years. Tagal na hindi pa rin naaresto. Di umano, nagtatago lang daw doon sa saan ba yun? Cordillera? 'Di ba? Oh, sino pa? Si Leonardo. 'Di ba? Nawawala pa din, oh, yung mga unresolved sa kaso ng Sabongero. Lalo na yung mga malalaking tao, si Atong Ang. 'Di ba? So, nasan sila? Wala pa din. 'Di ba? Tapos sasabihin sa atin ni Remulla, mag-antay lang kayo. Kasi ginagawa naman namin ang lahat. Ginagawa niyo ang lahat, pero ang ginagawa ninyo, puro pa-briefing. Anong matutulong sa amin ng pag-briefing niyo kada araw? Kaya nga pinitik siya ni Trillanes eh. Kung papipiliin si Trillanes, si Torre or si Remulla, kay Torre na lang ako. O, eto, pakita ko sa inyo mga minamahal. Okay. Pero paano po ninyo tatanggapin yung mga ipupush naman na standard bearer kung sakali ng admin? Lalo na ngayon, for example, ang medyo pumupronta si Secretary John Vic Remulla. Ay, by the way, bakit nga ba pumupronta itong si Secretary John Vic Remulla? Wala kasing standard bearer ngayon ng admin. So, nagpapapansin itong si John Vic. So, nakaw atensyon sa mainstream para makilala itong si John Vic, pa-interview dito, pa-press con doon, pa-ganyan-ganyan. So, ang gusto niya, siya yung gawing standard bearer ng admin. Kaso matunog yung pangalan ni Torre. Anong gagawin natin? Kaya nagalit si John Vic kay Torre, di ba? Halata. Alright, continue tayo. Paano po ang magiging kaso? Paano magiging negotiation kung sakali? Sa aking impormasyon ay pati si General Torre ay isa sa kinukonsidera. Oh, okay. Oh, 'di ba? Kung kinikonsidera si General Torre, kay General Torre hindi niya sinabi na na gusto ko kay John Vic, okay tayo kay John Vic. Wala, binanggit niya agad si Torre. Bakit niya binanggit si Torre? Kasi kinukonsidera nila si Torre kasi mayroong maayos na pamamalakad. Kung John Vic versus Torre, kay Torre na lang ako. Dito tayo sa totoong mayroong ginagawang paglilingkod sa bayan, hindi pa sip-sip pa epal sa mainstream para magkaroon lang ng pangalan. Punyemas. Ang magiging usapan naman kasi dito, pwedeng kung sino yung mas mataas dun sa standard bearer ng middle forces at yung standard bearer ng admin, kung sino mas mataas, yun ang magiging presidential candidate. Tapos, magiging vice president na lang yung sa kabilang kampo. Yan ay negosasyon. Mas maganda nang na-float ito para bumubukas yung isipan ng mga kababayan natin that this is possible. Kasi ang importante dito ay yung interest natin na ayusin natin yung ating bayan, di ba? Para mapagpatuloy din yung mga programa nitong Marcos administration. At the same time, yung mga bagong reform agenda ng mga middle forces ay
maipasok din sa programa by Pero kung papipiliin tayo, John Vic or Torre, kay Torre ako. Ayoko kay John Vic, nako, kahit pagbali-bali, kahit ugutan nyo ko ng leeg, hindi ako papanay kay John Vic Remulla, mga minamahal. Napaka, nang ginawa niya eh. Diba? Pambababoy. Wala nang achievement, ang ingay pa. Para siyang estudyante na madaldal pero wala namang laman. Or di kaya para siyang alkansya na matunog lang pero walang laman. 'Di ba? Ganun ko ipaliwanag etong si John Vic Remulla. Tama nga naman, wag kang puro pa-preskon. Tigil-tigilan mo ang kakapapreskon kada araw. Instead, magtrabaho ka. Oo, masyado ka ng paepal masyado ka ng papansin. 'Di ba? Hindi na tama 'yan. Oo, unahin mo yung trabaho mo, hindi yung puro papapansin. Wag puro talk. 'Di ba? Wag puro walk, talk. Pero wala namang gawa. Anyway, kung ako yung papipiliin, Torre, tapos Remulla, dito ako kay Torre. Balik-baliktarin nyo man yung mundo, baliktarin nyo na ako. Ayaw kong pumunta kahit kanino, kay Torre na lang ako. 'Di ba? Biruin nyo, baboy talaga tong si naiinis ako Alright, mga minamahal. Anyway, kayo ano masasabi nyo dito? It's me again, Alicia ninyo. Nagbabalik muli para sa ating panibagong video.